Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag-500 na utak pa kayo. Hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Yan po ang paghahamon ni Attorney Harry Roque, ang dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Nagmamayabang itong si Harry Roque dahil alam na po natin siya ay may warrant of arrest at ang kaso niya ay qualified human trafficking na isang napakabigat na kaso. Pero andun siya sa The Hague, panay ang pagkutya sa ating gobyerno, sa ating kapulisan at kay Pangulong Bongbong Marcos at ngayon niya, sinabi pa niya na magsama-sama daw dyan sa DOJ kahit na 500 pa silang mga utak, subukan daw siyang kunin sa the Netherlands. Dahil ang pinaglalaban po ni Harry Roque ay yung tinatawag na Principle of Non-Refoulement. Ano po ba yung Principle of Non-Refoulement? Sabi po dito, the Principle of Non-Refoulement, a core principle of international law. Dahil hindi ba laging pinagmamayabang ni Harry Roque na siya ay eksperto sa international law? So ito ang kanyang iginigiit, ang Principle of Refoulement, na nagsasabi na ang Principle of Non-Refoulement, a core principle of international law, prohibits states from returning a refugee or asylum seeker to a country where they face a real risk of persecution, torture, or other serious human rights violations. At sinasabi din ni Harry Roque na siya ay politically persecuted dahil daw sa kanyang pagiging malapit sa mga Duterte. So ang ibig bang sabihin, talagang hindi mahuhuli si Harry Roque at hindi mapapauwi dito kahit na hilingin pa ng gobyerno natin ang tulong ng Interpol. Although nung isang episode ko, tinanong ko na nga yan kapag nag-seek ka ng asylum sa Netherlands at ang dahilan mo ay political harassment or persecution, malamang na yung hinihingi mong asylum ay i-grant ng Dutch government. Although ang tanong ko nga bakit hindi na ba magtatanong ang Netherlands sa Pilipinas kung bakit pinauuwi itong si Harry Roque? Ano ba ang nagawang kasalanan? Gaano ba kabigat ang kanyang kasalanan para hindi mag-grant yung kanyang asylum? Ngayon niya, pinagmamayabang ni Harry Roque na walang makakahuli sa kanya at makakapagpauwi sa kanya kahit na pagsamasamahin pa ang 500 na mga taga-DOJ. Hindi nila mapapauwi si Harry Roque. Yun po ang pangungutya ngayon ni Harry Roque sa DOJ. So, totoo ba na hindi mapapauwi itong si Harry Roque nang dahil dito sa Principle of Non-Refoulement? Again, porque hindi tayo abogado, kailangan natin maghanap ng isang tao para ma-explain sa atin kung tama ba itong si Attorney Harry Roque. At sino ba ang pwedeng sumagot dyan kundi isang abogado rin. And as usual, who do I turn to pag kailangan ko ng legal explanations? Siyempre, kay Attorney Rene Bueno. So it's going to be Attorney Harry Roque's word versus Attorney Rene Bueno's words. So panoorin po natin yung video ni Attorney Rene Bueno kung saan niya ipapaliwanag yung Principle of Refoulement at kung wala na ba talagang pag-asang mahuli si Harry Roque at mapauwi sa Pilipinas. At bago po tayo magsimula, pasyalan niyo po ang YouTube channel ni Attorney Rene Bueno at kayo po ay mag-subscribe dahil deserve po ni Attorney Rene Bueno ng 1 million subscribers. Panoorin po natin ito. For this episode, we will try to discuss clearly itong legal complexities of the case of the former presidential spokesperson na si Harry Roque, na dating spokesperson ng former president na si Rodrigo Roa Duterte, na kasalukuyang nakadetine dyan sa facilities ng International Criminal Court. Ang ating discussion ay may kinalaman do sa madalas sinasabi ng dating presidential spokesperson, yung Principle of Non-Refoulement under the 1951 Refugee Convention. Dahil lang sabi nga ng dating spokesperson ay hindi daw po siya pwedeng ipa-deport o pabalikin sa bansang Pilipinas because he is legally protected by this very principle of non-refoulement under the 1951 Refugee
Convention. So, umpisahan natin kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong principle of non-refoulement. Ito pong principle of non-refoulement ay isang prinsipyo na nagbabawal, nagpapatigil sa isang host country na pabalikin o i-deport ang isang tao na nag-apply ng petition for asylum sapagkat ang kanyang dahilan ay siya po ay mahaharap sa isang political persecution, mahaharap siya sa isang hindi makatarungang paglilitis, mahaharap siya sa isang serious harm. In the event, the host country will cooperate with the government or the host or the country of origin of the applicant. So, pinipigilan nito ang host country. And in this case of Harry Roque, ay pwedeng hindi ipa-deport ng gobyerno ng Netherlands si Harry Roque kung mapapatunayan talaga na ang pagpapa-deport o ang request for deportation of Harry Roque is on the basis of political persecution. At wala namang makatarungang paglilitis na mangyayari, just in case ay ipagpatuloy ang kasong kanyang kinakaharap for qualified human trafficking. So ito ang madalas sinasabi ni Harry Roque at pasayaw-sayaw pa sa kanyang vlog at pasabi-sabi pa ng bangag-bangag at hindi daw mananalo ang gobyernong Pilipinas laban sa kanya sapagkat siya po ay eksperto sa international law at malawak ang karanasan pagdating sa pagdidepensa sa mga taong naharap sa ganitong klaseng sitwasyon. You do not need to be an expert in international law. Even an ordinary person, pag pinaliwanag to in layman's term, maiintindihan nyo pong mabuti kung meron bang basihan na legal ang pag-i-invoke ng dating presidential spokesperson sa principle of non-refoulement. Ngayon, ang non-refoulement, katulad nga po ng ating pagkakasabi, ito po ay ipinahihinto, no? Ng isang host country, ang isang request galing sa country of origin ng applicant upang siya ay ipa-deport, no, sa kanyang bansa, sa Pilipinas, in the case of Harry Roque. Dahil kung siya ay papayagang pabalikin doon, i-allow ng Netherlands government ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas, malamang siya ay mahaharap sa isang political persecution, magkakaroon ng hindi makatarungang trial, magkakaroon ng serious harm on the part of the applicant for asylum. Pero ganun po ba mangyayari kay Harry Roque? Pag-usapan natin ngayon yung kanyang depensa. Alam ninyo, sa ilalim ng international law, in particular dito sa 1951 Refugee Convention, may tinatawag po tayong exemption to the rule under Section 33, Paragraph 2 of the 1951 Refugee Convention. Nabanggit ko na sa inyo ng mga nakaraang vlog natin na kung general principles of the law ang ating pag-uusapan, mas madali ding intindihin yan. Pero ingat tayo kasi sa bawat probisyon ng isang batas, palaging may exemption to the rule. At yung exemption to the rule na yan, ang atin pong bibigyan ng diin, no, ng importansya sa ating talakayan. Sapagkat sinasabi ng nasabing exemption to the rule na kapag ang isang tao na aplikante for asylum ay nahaharap sa isang napakaseryosong krimen sa kanyang bansang pinanggalingan, ang principle of non-refoulement ay pwedeng isang tabi o baliwalain o tabi ka muna dyan. Bakit? Kasi meron ka palang napakaseryosong krimen na nakumit sa iyong bansang pinanggalingan. So, in the case of Harry Roque, ay siya po ay naharap sa isang kaso na kung tawagin natin ay qualified human trafficking.
Ito ay naisampa na sa husgado pagkatapos ng isang preliminary investigation. Alam niyo naman ang isang reklamo sa piskalya doon sa preliminary investigation. Kapag nagkaroon ng reasonable certainty of conviction, ang findings ng piskal ay merong reasonable certainty of conviction na ang nasasakdal ay maaring nakumit nga niya itong qualified human trafficking. Isasampa po yan sa mas mataas na level na investigasyon o paglilitis, walang iba kundi doon sa Regional Trial Court. At ang kaso nga niya ay isinampa ng piskal sa Regional Trial Court, Branch 118 of Angeles City, Pampanga. And on the basis of the recommendation, the filing of the information, pinaliwanag ko na sa inyo kung ano itong information on the basis of the information filed by the prosecutor, a valid warrant of arrest was issued by Branch 118 of the Regional Trial Court of Angeles City, Pampanga. And on the basis also of this warrant of arrest, nag-request na po ang ating Department of Justice at ito po ay kasalukuyan nakikipagtulungan sa ating sa gobyerno ng Netherlands upang pauwiin itong si Harry Roque dito sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong kanyang dapat sagutin at hindi pagtaguan, sapagkat meron pag nailabas itong red notice ng Interpol ay dadamputin yan at babalansihin kasi yan ng gobyerno ng Netherlands. Kung yun bang principle of non-refoulement ay mahigpit nilang ipatutupad at hindi nila papayagang ibalik sa bansa si former spokesperson Harry Roque, sapagkat ito ay maharap sa isang hindi pantay na paglilitis at ang kanyang buhay ay maaaring malagay sa panganib. Maaaring siya ay maharap sa isang very serious harm if the government of Netherlands will allow him to go back to the Philippines. Pero kung ang ating gobyerno naman ay magsusumite ng isang impormasyon na mapapatunayan na itong si Harry Roque pala ay naharap sa isang reklamong qualified human trafficking at ang mga ebidensya ay napakalakas. At ano ang pwedeng sabihin ng gobyerno ng ating bansa na ang ebidensya laban kay Harry Roque ay napakalakas? Ito pong information filed by the prosecutor with the Regional Trial Court of Branch 118 Angeles City, Pampanga. Sapagkat hindi ka naman magpapile ng information in court if you do not have a strong evidence of guilt against the defendant, okay, or the respondent. Hindi maisasampayan sa husgado kapag hindi malakas ang ebidensya. And on the basis of this valid warrant of arrest filed, issued by the RTC Branch 118, pwedeng paniwalaan ng The Hague government, ng Netherlands government na, oy, Harry Roque, napakaseryoso nitong aligasyon sa iyo, laban sa iyo, na ikaw pala ay merong arrest warrant na inilabas ng Branch 118 RTC of Pampanga. Abay, kapag merong ganitong klaseng information at warrant of arrest, merong batayan ang iyong bansa na dapat ikaw ay pabalikin sa Pilipinas at harapin ang paglilitis doon sa korte na kung saan isinampa ang reklamo na qualified human trafficking laban sa iyo. At ito kasing international principle of non-refoulement ay hindi applicable in your case sapagkat merong basihan ng gobyerno na mag-request na ikaw ay pabalikin. This is one of the exceptions to the rule na kapag ikaw ay merong very serious commission of a crime like qualified human trafficking at ikaw naman ay bibigyan ng magandang trato at ikaw naman ay bibigyan ng magandang pantay na paglilitis sa iyong bansang pinanggalingan,
At wala naman talagang political persecution na ayon sa iyo ay ikaw ay under political persecution. Abay, wala kami magagawa kundi pagbigyan ang kahilingan ng iyong gobyerno na ikaw ay bumalik na doon. Alam ninyo yung basihan ni Harry Roque na his ties with the Duterte, with the former President Rodrigo Duterte, is the basis of this complaint against him filed with the RTC Branch 118, yung Qualified Human Trafficking, ay mapapawalang saysay yan sapagkat kapag nakita ng Netherlands government na malakas ang ebidensya laban sa iyo sa Qualified Human Trafficking, then yung allegation mo na ikaw ay politically being persecuted by the government of the Philippines, mababaliwala yan sapagkat hindi naman yun ang basihan ng pagsasampa ng reklamo sa iyo, kundi yung matitibay na ebidensya ng o kaya yung mga testimonya ng mga trafficking victims, yung mga testimonya ng mga testigo na ikaw ay talaga namang may koneksyon sa pagpapatayo yung tinatawag na Lucky 99 ba yan, nung operation ng mga pogo diyan sa Pampanga ay malalakas kapag naipakita ng ating gobyerno na may malakas na ebidensya laban sa iyo, yung ipinaglalaban mo at palagi mong sinasabi na international law principle na non-refoulement ay mababali wala sapagkat merong napakalakas na ebidensya na itong tao na to na nag-a-apply for political asylum ay sangkot sa mga seryosong krimen katulad ng qualified human trafficking. At hindi pwedeng sabihin na ang kanyang pagkakasangkot sa isang kaso na human trafficking ay dahil lamang sa kanyang pagiging isang malapit na dating opisyal ng dating gobyerno, dating administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi mo pwedeng sabihin doon na it is only because of your political ties with the former president, but because of the strong evidence presented by the Philippine government relayed to the government of Netherlands, pag nakita nila yan, then the exception to the rule regarding this principle of non-refoulement will prevail over the general principle of non-refoulement. So yung exemption to the rule ang papasok. At ang ating dating presidential spokesperson ay malamang na pauwiin dito sa Pilipinas sapagkat merong matibay na ebidensya na siya po ay sangkot sa malulubhang krimen katulad ng qualified human trafficking. So yan, again, isang napakasimpleng explanation galing kay Attorney Rene Bueno. So hanggang kailan maglalaro ng cat and mouse itong si Harry Roque? Abangan po natin dahil yan ay malapit-lapit na. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.